Balikan naman po natin ang balita tungkol sa mga dokumento kaugnay sa mga umunoy dollar account ni Chief Justice Renato Corona. Pinasusumite ng impeachment court ang mga dokumentong galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Nakatutok si Tina Panganiban Perez live mula sa Senado. Tina! Vicky, marami ang tumutok sa naging testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kaninang hapon. Pero sa isang press briefing matapos ang paglilitis ngayon lamang, sinabi ng depensa na nakatanggap sila ng impormasyon na pinabubulaanan daw ng Anti-Money Laundering Council ang ilang bahagi ng testimonya ng Ombudsman. Kasama natin ngayon si Defense Spokesman at Attorney Tranquil Salvador III para linawin itong impormasyon na ito. Sir, saan po nanggaling itong information na nakuha ninyo? Meron daw po ng lumabas na information now sa web, no, sa internet na pinabubulaanan. Sinabi ko naman dun sa aming press conference na mas mabuti na i-verify nila kasi hindi ko po mismo ito nabasa. Pero po ang masasabi po namin is dalawang tanong po ang very important, no, dun sa mga pangyayari. Why do we have to present it in such a manner na may mga inflow, outflow? Siguro mas maliwanag para sa ating mga kababayan kung anong total sa isang bank account, magkano po ang balanse, at ano po ang suma ng mga lahat ng ito. So, ito po ang very important siguro sa mga susunod na araw na titingnan natin. Hindi ko po alam kung maliwanag ito sa mga senator judges at kasi po alam ko sa iba natin mga kababayan, katulad ko po, hindi ko rin masyadong maintindihan kung ano po ito eh. Sir, without the denial of the AMLAC, kaya ba ng depensa na basagin yung testimonya ng ombudsman kanina? Naniniwala po ako kasi tandaan nyo po, ang ombudsman ay nasupina na alam po ng Chief Justice. Kasi po matatandaan nyo, mahigit isang linggo na nakakaraan na lumabas yung so-called balita ukol sa $10 million, ay tinanong po natin siya. Tahasan niya po yan dininay. At kaya kami umabot sa punto na para nga po tinawag na namin ang ombudsman para po mapakita sa taong bayan kung ano po ang tinatayuan niya. So siguro po mas maganda nga na bigyan natin siya ng pagkakataon pag umupo na po siya sa witness stand. At tingnan natin at bigyan natin ng bukas na pag-iisip para po malaman natin talaga ano ba ang katotohanan. Kasi sa ngayon, alam ko na medyo mahirap yung susundan natin yung mga kulay, yung mga araw, inflow, outflow. Pati tandaan nyo po, inamin naman ng ombudsman na may tumulong sa kanya na taga-COA, na pinuno ng COA para po mapailawanag ito. In fact, at some point, sabi niya, pagod na siya, kung pwedeng siya na magpatuloy nito. At isa pong glaring na parang napansin ko, no, na sinabi niya nung si Commissioner Mendoza, sabi niya na yung outflow ata was bigger than the inflow. So parang lumalabas, di 0-0, negative pa. Negative. Yun nga po nakakapagtaka. So siguro sa mga susunod na araw, hintayin natin. In fact, if I may, Tina, pinakikiusapan ko kayo na kumuha ko kayo na exhibit at basahin po ninyo. At yan pong PowerPoint presentation. Sir, tingnan niyo po kung magtutugma. Opo. Sir, itong si AMLAC Executive Director Aquino, ipapasabinan niyo po ba? Ay siguro ko po, isang malaking konsiderasyon yan. Kasi po napakalalim nitong dokumentong ito eh. Sabi, galing po sa kanya. Dapat po i-authenticate at patutuhanan po niya ito. Sir, may tanong po sa studio, si Vicky Morales. Yes, attorney. Pwede ba natin malaman? Gabi po. Yes, good evening po. Pwede ba natin malaman kung which portion in particular ang pinabulaanan ng AMLAC dito nga sa testimony? Hindi ko po to be honest with you, hindi pa ho yan kasi napakabilis ng pangyayari. Paglabas po namin mula from the proceedings ay binigyan po kami ng impormasyon na ito. Kaya naman ang sinasabi ko sa nakikinig, mas magaling i-verify at maghintay pa po ng mga susunod na balita ukol dito. Attorney, ano naging immediate reaction ni Chief Justice Corona nung nakita niya itong testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales? Ang sigurong inaasahan niya was some sort of a simple summary. Kung meron man po, kasi wala naman kami ina-admit or dinideny. Kaya nga po nung kami nakaupo na roon at simula na po nakikita namin mga arrows, yung mga bilog. Tapos tinanong po, maalala nyo, ng Senate President, ang witness, sabi niya, magkano na ba ang balansin yan? Hindi po ba? Sabi po kasi niya, hindi po namin alam yung mga bagay na yan. Alright, sige, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Salamat.